Mga higala, maayong adlaw kanatong tanan. Ako si Gerald Montesilio, usa ka first year theology seminarian sa Archdiocese of Cebu ug kasamtangan ania sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Ania nausab kita sa atong inadlaw nga palandong, ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ang pulong ni Kristo diha sa ebanghelyo nga atong pamalandungan are not just a call to action for the disciples of His time, but for us today. Kita nga mga modern disciples. Kung magisgot tag pag-ani or pagpugas, usa sa mga anihunon sa atong komunidad mao ang political o social transformation na hinog na kayo. Pasabot nga dayag na kayo ang panginahanglan. Ang political dili lamang kini sa pang civil government, apan lakip niini ang political side sa atong simbahan. Kining mga mangangani sila kadtong nisanong sa tawag sa pagpangalagad. Pero kining mga mangangani, the leaders who will take up the challenge of guiding the nation toward justice, integrity, and unity are few. As Christians, kita gitawag to pray for laborers, iunay nga magserbisyo sa katawhan who will rise above the corruption and division that plague our politics. But beyond prayer, atong pangutan-on ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Unsaon nato nga mahimong tinuod nga mangangani? Unsaon nato as individuals and as a community of faith to work toward the transformation of our nation? Igo lamang ba kitang mangani sa grasya nga gihatag sa Dios ug atong angkunon? O di ba kaha mas nindot nga mangani ta ug mopaambit pud ta ngadto sa mga nagkalisod sa atong komunidad? That is why many are questioning the future of our nation and even sa atong simbahan, wondering if real change is possible. Posible pa ba ang kausaban? Pero ang pangutana, unsa man ang atong usabon diha sa atong nasod, sa atong simbahan, o sa atong kaugalingon? Or if the status quo will continue to dominate, o magpabilin lamang ba kita sa unsay andan? Kita ipahinumduman sa atong ebanghelyo nga si Kristo naluoy sa mga tao ug nakaingon, "You are like a sheep without a shepherd." Kita ay sama og mga karnero nga walay magbalantay. Ang mga tao hangtod karon in need of leaders who are truly committed to their well-being, nga mogiya kanila ngadto sa kaligdong, justisya ug mobati og kaluoy sa uban. Too often we see servant leaders who are self-serving, na ilang gitagaan og priority ang personal gain over the common good. We see leaders who exploit the vulnerable, leaving the marginalized to suffer. Singgit sa justisya daw susama sa pati nga nag-agulo. But the response from those in power often seems insufficient, or worse, indifferent. Ang tinuod nga ang pagpangalagad nga gipakita ni Kristo nga rika nato is not about securing power. It is about uniting people for the common good, healing wounds, and building a nation that reflects the value of love, truth, and justice.